Nandito na ako sa airport. Ayun, solo flight. Akala ko kasi makakasabay sa akin yung pinsan ko, pero nag-iba pala siya ng ng plane ticket. So hindi kami pala makakapagsabay mag-uwi ngayon. Sa 11 pa pala siya. Sayang. Plano pa naman namin na magsabay sana. Pero yun na nga, hindi natuloy. Pero okay lang. Ang mahalaga, dito na ako sa airport. Nagugutom na ako. Bukas pa ako makakakain kasi ang flight ko mamaya ay 11:05. Tapos madarating ako sa Palawan mga before 1 o'clock ng umaga. Na madaling araw. So, bukas pa ako. Wala akong breakfast, walang tanghalian, walang dinner. Gutom na ako, pero okay lang. Pasok na ako sa loob ng airport. Ala, may plane! Nandiyan yung arrival area sa baba niyan. Papasok na ako ng departure. Doon na lang ako mag-upo sa loob. Mag-upo ako doon hanggang hintayin ko ang flight ko. Ngayon sa loob ng departure area, pero cancel ang aming flight. Dapat 10:20 PM naka-boarding na kami, kaya lang na-cancel.
lumabas. Kahit nandito na kami sa loob ng eroplano, iniisip ko nga na sana safe ang aming flight, ang biyahe ngayong gabi. Kahit na medyo parang ang sama ng panahon, may nakapagsabi nga sa akin na umuulan-ulan nga daw dito sa Palawan. At syempre ayun, naka-receive din naman ako ng text na may pag-uulan nga dito sa Palawan ngayon. Tumiming sa biyahe namin.
bigla ako nakaramdam ng excitement na ay halos 7 buwan ko ding naiwan yung lugar ko. Na-miss ko na yung lugar ko. Tsaka yung mga tao sa bahay namin.
Dito na ako sa home. Namiss ko yung home ko. Namiss ko yung lugar ko. Namiss ko yung lugar na to. Mga ilang months na naman, sawa na naman ako. Gusto ko na naman mag-alis. panay-delay yung flight namin. Dapat 10:20 na kami boarding, pero na-delay siya, na-delay. Hindi ko na maalala kung anong oras kami umalis doon, pero dumating kami dito ay 2:32 ng madaling araw. So madaling araw ngayon, dito ako sa airport. Sabi ko, hindi na ako magpasundo sa pinsan ko kasi maimbing na yung tulog nila ngayon. Ayoko na makaabala. Kaya pala puro delay yung flight namin ngayong gabi kasi I think kami na yung pinaka last flight na mag-arrive dito sa Palawan. Natulog ako sa plane kanina kasi sobrang sakit ng tainga. Kapag napansin ko talaga kapag masyadong cloudy, sumasakit yung tainga ko sa eroplano. Pero okay lang naman magsakay sa plane. Gusto ko ngayon nagsakay sa plane eh. Hindi ako nahihilo. Gusto ko yung nagsakay sa plane. Kaya lang kanina sumakit yung tainga ko kasi siguro dahil masama yung panahon. Tapos cloudy talaga siya. Nung malapit na nga kami siguro mga 30 minutes na lang, malapit na kami sa Puerto Princesa, naramdaman namin yung pag roller coaster ng eroplano. Pero lang din siya, siguro mga 1 minute lang yun. Pero grabe talaga kasi naidlip ako ganyan, tapos nagulat na lang ako, bigla naramdaman ng tiyan ko na may gumanot. Ay, hindi ka akong mapasigaw. Buti na lang
Buti na lang pag ganyan ko may katabi pala. Napigilan ko yung bibig kong sumigaw. Tapos, first time kong ginawa, pagbaba namin ng plane, sabi ko sa dalawang flight attendant, pakisabi sa pilot, salamat kasi nakarating kami ng ligtas. Tapos sabi nila, ayan si sir, oh. Tapos pagtingin ko, nandun pala ko sa may pinto. Nandun yung pilot nakatayo, nakatingin sa amin. Tapos sabi ko, sir, first time ko talaga yung mag-approach ng ganun kasi kadalasan nahiya ako mag-approach. Sabi ko, sir, salamat nakarating kami ng ligtas, kinabahan ako. Tapos sabi niya, hindi na ako na-explain kasi syempre kung magsasalita pa ako ng madami sa harap niya, maaantala yung mga tao sa likod ko na nakasunod sa akin lalabas. Kaya nagtawa na lang ako palabas. Pero dito sa vlog ko, ano ba to? Dito sa vlog ko, gusto kong pasalamatan ulit yung yung piloto ng Cebu Pacific na biyahe ng Palawan ngayong gabi, Saturday 8 February 2025 sa flight number na 5J643. Nakalimutan ko yung pangalan ni sir. Salamat sir kasi bilang piloto hindi naman nila yan di ba? Hindi naman sila yung may hawak ng ng panahon kung although nadidetect nila na pag-aralan nila kung magabiyahe ba sila o hindi, ganyan. Pero ibig ko sabihin, sa gitna ng pagbiyahe ba, sa gitna, habang nasa biyahe, hindi nila hawak yung panahon kung kailan magbabago, kailan dadating ang bagyo sa gitna ng calamity. Hindi naman nila yung hawak, diba? Diyos lang ang nakakakontrol nun. Pero grabe, ginaid kami ni Lord at nakarating kami dito ng ligtas. Pero may sasabihin ako sa inyo, gutom na talaga ako. Wala akong umagahan, tanghalian, tapos ngayong gabi wala pa rin. Tapos mamaya, breakfast, wala pa rin akong breakfast kasi yung pera ko, pamasahe ko na lang pag-uwi ng probinsya. Sana pakainin ako ni Ate Elma. Pupunta ko dun sa Westcom sa pinsan ko. Ate, gutom na ako. Yan mo te, malay mo makabawi rin, may panahon pa para makabawi ako sa'yo.